Hello everyone, good day. Welcome to our session for today. As you can see on your screen, our topic is all about programming careers and trends. Sa madaling salita, titignan natin kung ano nga ba ang mga pwede ninyong maging trabaho in the future kapag nag-focus kayo sa programming at kung ano ang mga sikat na technology ngayon na dapat ninyong abangan. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Ma'am Bianca Baltasar, ang inyong computer programming teacher. Are you ready? Let's start. And these are the topic to be discussed for this morning. Number one, identify and explain at least three business or career opportunities and current trends in programming. Number two, discuss the skills needed for different programming careers in a short presentation or written output. And number three, show appreciation for programming as a valuable and in-demand skills. Bago tayo magsimula, tanungin muna natin ang sarili natin. What do you already know about computer programming? Sa madaling salita, ano nga ba ang alam ninyo pagdating sa programming? Paggawa ba ng games, applications, or ng apps, or website ang unang pumapasok sa isip ninyo? Kahit ano pa yan, okay lang. Walang maling sagot dito. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng idea bago tayo magsimula sa ating discussion. What is programming? Programming is the process of creating instructions for computers to perform tasks. Sinasabi dito na ito ang process ng paggawa ng instruction para sa mga computer. Sa madaling salita, binibigyan natin si computer ng mga utos or ng mga to-do list para alam niya kung ano yung mga gagawin at kung saan ba talaga ito ginagamit. It is used in an applications or apps, website, games, and system. So, ginagamit ito sa paggawa ng mga application sa mga phone ninyo, sa mga website, sa mga paborito ninyong games, at pati na rin sa mga malalaking system. Kumbaga, kung walang programming, walang technology na gumagana ngayon. Why programming matters. Programming is an in-demand skills used in education, business, healthcare, and entertainment. Bakit nga ba ito mahalaga? Kasi ang programming ay isang in-demand skills or yung talent na hinahanap ng maraming company ngayon. Hindi lang ito para sa mga tech companies. Ginagamit din ito sa education, sa business para sa mga negosyo, healthcare or sa mga ospital, at pati na rin sa mga entertainment tulad ng mga movies at streaming apps. Sa madaling salita, kahit anong hilig ninyo in industry, panalo kayo kapag alam ninyo yung programming dahil kailangan nila kayo. Now, let's proceed to real-life programming professionals. So, this professional design and build applications like mobile apps, websites, and computer programs. Ang una sa listahan ay ang software developers or software engineering. Sila yung mga utak sa likod ng mga application, website, at computer programs na ginagamit natin araw-araw. Halimbawa ng gawa nila ay ang mga messaging apps gaya ng Messenger at WhatsApp, mga school management system, at pati online banking para sa pera. Para magawa natin yan, gumagamit sila ng mga programming languages tulad ng Python, Java, at C++. Siyempre, magaling din dapat sila sa problem solving at debugging o yung paghahanap at pag-aayos ng mga errors sa code. Kumbaga, sila yung mga modern day builders ng internet. Pangalawa sa mga programming jobs ay ang web developers. They focus on websites and web application. Mula sa pangalan nito, sila naman ang nagpo-focus sa paggawa ng website at web apps. Sila ang gumagawa ng mga school website, mga online stores or e-commerce gaya ng Shopee or Lazada at mga news website na binabasa natin. Para maging web developer, kailangan natin matutunan ang HTML or Hypertext Markup Language, CSS or Cascading Style Sheet at JavaScript. Dapat may alam ka rin sa mga UI or UX.
design para maging magandang tignan yung website, at responsive design para siguradong swak at madaling gamitin ang site kahit sa cellphone or mobile screen. In short, sila yung gumagawa ng lahat ng pinupuntahan nating site sa internet. Pangatlo naman, ang data scientist or data analyst. They are analyze large amount of data to help companies make decision. So yung trabaho naman nila ay mag-aral ng maraming data or information para matulungan yung mga company na gumagawa ng right decision. Halimbawa ng ginagawa nila ay ang pag-predict kung papasa or babaksak ba ang mga estudyante, pag-analyze kung ang mga nabentang produkto sa online shopping, at panghuli ay ang mga scam or fraud sa bangko. Para magawa ito, gumagamit sila ng Python or programming. Kailangan din dito ang mga statistic, data visualization or paggawa ng charts at kaunting machine learning. Sila kumbaga ang mga detective pagdating sa mga numero at information. Pang-apat naman, at siguradong paborito ito ng marami, ang game developers. They create video games for computers, consoles, and mobile devices. So, sila yung mga gumagawa ng video games para sa mga computers, consoles, gaya ng PlayStation, at syempre sa mga cellphones. Halimbawa ng mga gawa nila ay ang mga simpleng mobile games tulad ng mga puzzle apps, hanggang sa mga malalaking 3D games na may makatotohanang graphics. Para makabuo ng laro, gumagamit sila ng languages tulad ng C# or C++. Kailangan din dito ng mga tinatawag na game engine gaya ng Unity at Unreal Engine, at syempre matinding creativity at animation logic. Kung mahilig kayo sa gaming, baka ito na yung dream career ninyo. Ngayon naman, tignan natin ang mga tech companies using programming. At syempre, una na dyan ang Microsoft. Microsoft develops Windows, Office tools, cloud services, and educational software used in schools and offices worldwide. At syempre, kilalang-kilala niyo ito dahil sila ang gumawa ng Windows operating system na nasa mga computer natin. Pati na rin ang mga office tools gaya ng Word at PowerPoint na ginagamit ninyo sa school. Bukod doon, gumagawa rin sila ng mga cloud services at iba pang educational software na patuloy na ginagamit sa mga school at offices sa buong mundo. Lahat ng yan hindi gagana kung walang matinding programming sa likod nito. Sunod naman ay isa sa pinakasikat ngayon, ang AI or Artificial Intelligence. Artificial Intelligence system like ChatGPT using advanced programming, machine learning, and natural languages processing. Kasama na rin dito ang mga AI system na madalas nating ginagamit gaya ng ChatGPT. Nabuo ang mga ito sa tulong ng mga advanced programming, machine learning, at natural language processing para mas maintindihan tayo ng computer kapag kausap natin ito. Kung gusto ninyo makagawa ng mga matatalinong robots or apps balang araw, programming din ang sikreto para mangyari yan. Ngayon, tignan natin how programming skills are applied in careers. Paano nga ba talaga ginagamit ang mga skills na ito sa totoong trabaho? Una, logical thinking. Ito yung step-by-step na pag-solve ng mga problem sa totoong buhay. Pangalawa, coding languages. Ito yung mga ginagamit natin para makabuo ng mga applications, website, at system. Pangatlo, debugging. Sa madaling salita, ito yung paghahanap at pag-aayos ng mga mali or error sa program. Pang-apat, collaboration. So, ibig sabihin, nakikipag-ugnayan ka sa ibang teams kasama ang mga designers at engineerings. At ang panghuli, creativity. Kailangan ito para makagawa ng mga apps na maganda, madaling gamitin, at kapaki-pakinabang. Gaya ng mga nakikita ninyo, hindi lang ito basta nagta-type sa computer. Marami itong mga side skills na talagang magagamit ninyo.
At diyan nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Thank you so much sa inyong oras at pakikinig. Sana ay mas naintindihan ninyo kung gaano kalawak at kasaya ang mundo ng programming at kung anong mga magagandang career ang naghihintay para sa inyo dito. Muli, ako ang inyong teacher, Bianca A. Baltasar ng Computer Programming Sector. Thank you.